At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nakarating na sa lungsod si Betju. Subalit, kamuntik na siyang masagasaan ng isang binatang anak bayan. Masaya kanyang kitanulida dahil may makakasama na siya na mag-aasikaso sa mga porters. Umpisa pa lang ng klase ay marami na ang naging kaibigan ni Betju. Isa na noon si Lisa at nagugupahan din sa bahay ni Doreen. Ipapakilala na sana siya kay Denver, subalit nabukhan siya ng binata na siya pala yung babaeng kabuntik na niyang nasagasaan. Isang mahilig sa babae si Denver, kung sino-sino ang kanyang sinasama at pinaglalaruan. Samantala, laging napapanaginipan ni Pilar ang kanyang anak, kaya gusto niyang pauwiin. Lalo siyang kinabahan nang marinig niya sa radyo ang isang balita na maraming nagpapatiwakal na mag-aaral sa paaralang pinapasukan ni Betju. Isang araw, nakapasok na sa gate ng bahay sila Betju at Lisa nang may narinig itong parang sigaw ng isang babae na nahulog mula sa itaas ng gusali ng kanilang paaralan. Sa bantala, kinakausap naman ng ama niya si Denver, ngunit iniwanan niya at pag-alis ng binata, isang duguang babae ang nagpakita at humihingi ng tulong. Buisit. Nakakainis talaga. Mabuti naman na tumuwi ka ng maaga, Denver. Mag-usap nga tayo sandali. Daddy, hindi ba pwedeng bukas na tayo mag-usap? Mainit kasi ang ulo ko ngayon eh. Eh ano kung mainit ang ulo mo? Wala akong pakialam kung mainit ang ulo mo. Basta gusto kong mag-usap tayo ngayon din. Ano ba yung pag-uusapan natin, Dad? Bilisan nyo na at gusto ko nang magpahinga. Oy, Denver. Nakita ka ng kaibigan kong abogado. May kasama ka raw na babae sa isang motel. At ayon sa kaibigan ko, kamag-anak niya yung isinama mo. Kaya nakikiusap siya sa akin na tigilan mo ang kamag-anak niya. Daddy, wala na akong kasalanan doon. Kusang sumama eh. Sige, Dad. Matutulog na ako. Hoy, Denver! Nag-uusap pa tayo. Hindi pa tayo tapos. Denver! Ang walang hiya. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Sino ka? Bakit basag ang bungo mo? Ah! 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 Naglaho na siya. Multo! Multo! Ay! Simeon! Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Soledad, nakakita ako ng multo. Isang babae na naliligo sa sariling dugo at basag ang bungo. Ay, nako, Simeon. Ang tanda-tanda mo na. Naniniwala ka pa sa multo? Talagang may multo, Soledad. Nakita ko. Ano? Oh, ayan siya. Nasa bintana. Multo! Multo! Simeon!
kumakatok. Sino kaya to? Bumalik kaya si Mencho? Ano kaya nakalimutan ng babaeng to? Sandali lang! Nandyan na! Pinsang Dorina, nandito kami ng bayaw mong si Itong. Ha? Kayo pala, Pinsan Pilar. Bayaw Itong. Hadi kayo, pumasok kayo. Salamat. Oh, Itong, ipasok mo na yung dala nating bigas at yung konting isda. Ay, oo. Sige, tumabi ka yan, Pilar, at dadaan ako. Naku, Bayaw Itong. Malakas ka pa rin pala hanggang ngayon na. Kaya mo pang magbuhat ng mabigat. Medyo humina na rin ako ngayon, Dorina. Dito ko na ba ilalapag ito? Oh, sige. Oh, ganda. Pinsang Dorina, asensya ka na ha. At kalahating kaban lang ang nadala naming bigas. At kukunti at medyo maliliit pa itong mga isda. Wala kasi kaming sariling sasakyan Kaya ito lang ang nadala namin. Naku, marami na nga itong dala ninyo eh. Ang mabuti pa, magpahinga kayo at maghahanda ako ng makakain. Pilip! Bakit ganyan ang itsura mo, ha? Lungkot ka. Ano bang problema mo? Matagal na kasing hindi ko nakikita si Mencho Parang gusto ko siyang dalawin sa lungsod. Nako, nakita namin sila Manggitong at Aling Pilar. Lumuwas sila sa lungsod. Sana nakisabay ka na sa kanila. Lima ng syudad. Kailan sila lumuwas? Nako, kahapon. Nasa lubong namin sila May dalaga silang kalahating kabang bigas. At may isda pa. Dinalhan nila si Mincho siguro doon. Ha? Oh. Lumuwas pala sila ng lungsod. Hindi man lang nabanggit ni Mang Itong sa akin Sana nakasabay ako sa kanila. Nako, hindi ka rin makakasabay sa kanila. Dahil siguradong ayaw ni Aling Pilar na sumabay ka sa kanila. Oo nga hindi ko alam kung bakit parang galit na galit si Aling Pilar sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Nako, kailangan suyuin mo si Aling Pilar para gugustin ka para sa anak nila. Suyuin mo yung Teka, nanay. tama. Luluwas din ako sa lungsod para madalaw ko si Mencho. Oh. Sige, dalawin mo siya. luluwas kayo ba? Si Aling Pilar lang ang tutol sa'yo. Buto naman sa'yo si Manggitong Hindi ba makakasama? Botong-boto si Mang Itong Oo, kaya Boto gagawin ko ang naman lahat siya, para pre. madalaw ko siya at magkapag-usap kami. Pinsan Pilar, mabuti naman at dumalaw ka. Matagal ng panahon na hindi tayo nagkita-kita. Hindi kasi ako makaalis dito sa bahay dahil sa dami ng mga borders ko ngayon. Alam mo, pinsan, lagi ko kasing napapanaginipan si Mincho na nagpatiwakal daw. Ha? Nagpatiwakal? Magagawa ba yun ng pamangkin ko? May pangarap siya. Para maiahon daw kayo sa kahirapan ng buhay. Gusto niyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Sabi ko naman, sige, tutulungan kita, sabi ko. Alam mo, gustong-gusto kong tulungan ang mga katulad niya. May magandang kahahantungan ang pagtulong dahil porsigido. Alam ko yan, pinsan. Pangarap talaga ng anak ko ang makapagtapos sa pag-aaral. Pero aanhin ko yun kung may masamang mangyari sa kanya. Pinsan, itinuturing ko siyang tunay na anak. Hindi ko siya pababayaan, kaya wag kang mag-alala. Uy, siya naman, Pilar.
Hayaan mong matupad ng anak natin ang pangarap niya. Itong, hindi ako nakakatulog ng maayos dahil sa masasamang panaginip ko sa ating anak. Kaya iuwi na natin siya. Hindi, Pilar. Ayoko. Gusto kong matupad ni Mencho ang kanyang pangarap. Kung ipipilit mo yung gusto mo na pauwiin siya, mag-aaway na tayo. Itong, Pinsan, unawain mo sana yung anak ninyo. Kung mabibigo siya sa kanyang pangarap, baka dibdibin niya. Oo, Pilar. Kaya iiwan na natin siya. At ipaubayan na lang natin kay Dorina ang anak natin. Ano po itong nadaanan ko? Kakunti ang dumadaang sasakyan. Di bale, malapit na ako sa bahay ni Tita Dorina. Bibilisan ko na lang ang paglalakad. Ay, umalis na kaya sina inay at itay? Mabuti na lang. At napakiusapan ni itay ang inay, nahayaan lang nila ako dito sa lungsod. Ang dahilan ni inay, lagi raw niya akong napapanaginipang nagpatiwakal. Teka, may kinalaman kaya ang panaginip nila sa narinig kong sigaw ng babae na parang nahulog mula sa itaas ng paaralan namin? Oh, may sasakyan huminto sa likod ko. Hoy, Achay! Tumagin ka nga dyan. Dadan ako. Si Denver pala. Wala akong matatabian dito. Malit lang ang daan. Problema mo na yun. Oh, hindi ka matatabi. Sasagasaan kita. Ano? Diyos ko, wala talagang matatabihan. Malit lang itong daan. At saka hindi naman daan ito ng sasakyan. Para sa tao lang ito eh. Sasagot-sagot ka pang Achay na ito. Gusto mo bang sagasaan kita? Ha? Huwag naman. Talagang wala akong matatabihan dito. Dahil pader ang magkabila. Saan ako tatabi? Ito oh. Pader ito. Ang mabuti pa, hintay mo akong makarating sa dulo. Ganun pala, ha? Malas mo. Sige, sasagasaan na kita. Sige, subukan mong sagasaan si Mencho. Subukan mo. Philip, ikaw? Hayop ka! Philip, tama na! Tama na! Halika na! Iwanan natin siya! Hoy! Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo ha. Dahil mapapatay kitang hayop ka. Aray ko. Aray ko. Ang lakas palang maluntok ng lalaki yan, ha? Sino kaya yan? Kasintahan kaya ng Achay na yan? Tama. Kung kasintahan man niya, gaganti ako. Liligawan ko ang medyo na yan. Umandagang lalaki ka. Malas mo. Dahil binangga mo ko. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin. Pagsisisihan mo. Pamamanmanan ko ang lalaking yan. At pabubugbog ko sa mga bata ko. At sisimulan ko na rin ligawan ng Achay na yun. Magpapatulong ako kay Lisa para mapasagot ko kagad.
Lisa, Ha? Denver? Anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pasa sa mukha? nasaktan kasi ako ng isang lalaki. Nang pinagdibisyonan ko si Mencho. Pero, doon ko napagtanto na type ko pala siya. Ano ka mo? Type mo si Mencho? Naku ha, parang naninibago ako sa'yo ha. Dati, pinipintasan mo siya. Sabi mo mukhang atsay. Tapos liligawan mo. Naku, hindi ako naniniwala sa'yo. Ang mabuti pa, maghanap ka na lang ng ibang babaeng paglalaruan mo. Wag na si Mencho dahil ang bait-bait niya, no? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Alam mo, tamang sinabi ni Mami. Sabi niya, kung sino man daw yung kinaiinisan mo, baka yun pa raw yung magiging kapalaran mo. Kaya please lang, Lisa, tulungan mo naman ako para maligawan kong kaibigan mo. Ewan ko sa'yo. Lisa, parang awa mo na. Sabihin mo sa kanya na humihingi na ako ng tawad sa nagawa ko. Naku, bahala ka na. Palagay ko, mahihirapan ka. Dahil simula't simula pa, pinagtripan mo na siyang asarin. Sabihin mo pa naman siyang mukhang atsay. Naku, nasaktan ang damdamin ng tao. Kaya kung sa akin mo ginawa yon, naku, hindi kita mapapatawad. Masyado mo siyang ininsulto kasi. Bakit? Kung hihingi ba ako ng tawad sa kanya tatanggapin ba niya? Alam mo, kung ako si Mencho, bago kita mapatawad, sasampalin muna kita ng 10 beses. Lisa! Mabuti naman at nakadalaw ka rito, Philip. Kundi baka kung ano na ang ginawa ng salbahing yon kay Mencho. Oo nga po eh. Talagang sasagasahan niya si Mencho. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na sundukin siya. Kaya lang, baka gumanti yun. O kaya, ipadampot ka sa pulis. Kaya umalis ka na kaagad, Philip. Huwag ka nang magtagal dito. Ay naku, wag. Maganda kung dito muna si Philip. Kailangan natin ang lalaki dito para sa seguridad dahil wala tayong gwardya. Philip, gusto mo bang magtrabaho dito? Ha? Ano pong trabaho, Aling Dorina? Gagawin kitang bantay sa gate ng bahay. Tagabukas ng gate kapag papasok ng mga boarders. Pag-iisipan ko pa po yan, Aling Dorina. Magpapaalam muna ako sa mga magulang ko. O sige, magpaalam ka para hindi na ako kukuha ng iba. Ikaw na lang. O sige, papasok muna ako sa kwarto ha. Bahala na kayong dalawa dito. Kayo na ang maghintay kina inay at itay mo ha. Mencho, kaya ako nagpunta rito dahil na-miss kita eh. Palungkot ako nang umalis ka. Ano ka ba naman, Philip? Huwag mo na nga akong kulitin. Talagang hindi pa ako pwedeng pumasok sa mga ganyan. Pero, nagpapasalamat ako sa iyo dahil iniligtas mo ako sa... Ano yun? Parang may babaeng tumalon mula sa itaas ng building ah. Oo, Philip. Alam mo, lagi akong nakakarinig ng ganyan. Pero, wala naman akong nakikita. Ganun ba? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Mincho, tignan mo. May isang babaeng duguan at nakatingin sa atin. Ha? Oo nga! Ay!
Sino kaya ang babaeng nakikita ng dalawa? Magilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Salarin, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.